mainit na balita ngayong tanghali. Seguridad ng self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa tiniyak na National Bureau of Investigation matapos itong ilipat sa kanilang kustodiya kagabi. Investigasyon ni United Nations Special Rapporteur for Extrajudicial Killings and Summary Executions Agnes Callamard sa mga kaso ng pagpatay sa bansa hindi na matutuloy matapos nitong i-reject ang mga kondisyon ni Pangulong Duterte. Nose in, nose out policy o pagbabawal sa mga bus na magmanyobra sa kahabaan ng EDSA sinimulan nang ipatupad ngayong araw. Pangulong Rodrigo Duterte na sa Singapore na mas matibay na economic cooperation at programa para sa mga Filipino worker doon kabilang sa mga isusulong sa bilateral talks sa pinuno ng Singapore. Powerhouse Bureau of Customs Transformers tatangkaying mapanatili ang walang talong record kontra sa MMDA Black Wolves ngayong linggo sa second round eliminations ng UNTV Cup Season 5. At mahigit 900 residente sa isang resettlement area sa Laguna natulungan ng libreng medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Magandang tanghali na respondihan ng UNTV News and Rescue Team ang aksidente sa motorsiklo sa Quezon City at Giginto, Bulacan. Narito ang report ni Bernard Dades. Namiminipit sa sakit ang isang lalaki nang datna ng UNTV News and Rescue Team sa bahagi ng Pantranco, Quezon Avenue kaninang alas 6 ng umaga. Nakaupo ang biktima na si Marlon Payopay sa gitna ng kalsada habang iniinda ang pananakit ng kanang kamay. Agad nilapatan ng first aid ng UNTV Rescue at saka inihatid sa East Avenue Medical Center. Ayon sa inisyal na ulat ng traffic sector, pa-U-turn ng motorsiklo ng mabangga ng kotse na minamaneho ni Bong Mendoza. Mabagal lang yung takbo ko, kaso bigla siyang pagkarap, nakita ko na nakasubig na lang. Wala nang malay at may malaking hiwa sa likod ang naaksidenteng motorcycle rider na si Willie Guam nang madatna ng UNTV News and Rescue Team sa MacArthur Highway, Barangay Giginto, Bulacan, pasado alas 3 kaninang madaling araw. Agad namang nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV Rescue ang biktima at dinala sa Bulacan Medical Center. Ayon sa mga nakasaksi, nag-slide ang motor nito at tumama ang ulo sa kalsada. Sa investigasyon ng PNP, self-accident ang nangyari dahil sa sobrang kalasingan. Bernard Dades, UNTV News and Rescue, Philippines. Kinansila na ng pamahalaan ang nakatakdang pagtungo sa Pilipinas ni United Nations Special Rapporteur Agnes Callamard upang mag-imbestiga sa mga kaso ng pamasalang kaugnay ng kampanya ng pamahalaan laban sa illegal drugs. Sinabi ni Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay na hindi maaring ituloy ng UN Rapporteur ang pagsisiyasat dahil hindi tinanggap ni Callamard ang mga kondisyon sa kanya ng Administrasyong Duterte. Ani Yasay, walang indikasyon sa ngayon na susunod dito sa ibinigay na guidelines sa kanya ni Pangulong Rodrigo Duterte. Tinapos na ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ang pagdinig sa pagpaslang kay Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. sa executive session kahapon kasama ang National Bureau of Investigation o kay NBI at ang Philippine National Police. Nilinaw ng komite ang ilang sensitibong impormasyon. Ayon kay Committee Chairman Senator Panfilo Ping Lacson, kung pagbabatayan ng mga nakuha nilang impormasyon ay malaki ang posibilidad na rub out o premeditated ang pagpaslang kay Mayor Espinosa tulad ng report ng NBI. Inianda na ang committee report at inaasahang ilalabas ito sa darating na buwan ng Enero. May mga bagong information pa pointing to yun, premeditated murder. Well, ni-wrap up yung legislative inquiry. So, we can now start preparing the committee report para may report out na sa floor on this coming January. At samantala naman itinakda sa Biyernes ang summary hearing sa mga pulis na sangkot sa pagpatay kay Albuera late Mayor Espinosa. Ayon kay Philippine National Police Internal Affairs Service Inspector General Alfegar Trayambulo, may nakitang probable cause laban sa grupo ni dating CIDG Region 8 Chief Superintendent Marvin Marcos. Pinagsusumiti na rin ng position papers ang mga nasabing pulis upang mapabilis ang proseso.
Kayong argument nila kasi hindi na kami nagpapa-actual hearing kasi tatagal po yun, daming objection. Submit nyo lang ebidensya nyo, tapos yung argument nyo na ginagawa sa korte na i-argue nyo na siya ay walang kasalanan, sulat nyo na lang. Tapos titingnan namin para madali ang proseso. Naharap si Marcos at ang mga kasamahang pulis sa kasong grave misconduct. Itinalaga sa mataas na posisyon ang 11 opisyal ng Philippine National Police o kay PNP kasunod ng pagre-retiro ng ilang opisyal. Mula sa Camp Crame, may report si Leia Ilagan live. Leia. Magandang tanghali sa Ilocay. Inaprobahan ng PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa ang pagtatalaga sa 11 opisyal sa matataas na posisyon sa Philippine National Police. Ito'y bunsod na rin ang pagre-retiro ng ilan sa mga senior officers mula sa PNP Command Group, Directorial Staff, Directorate for Integrated Police Operations, National Support Units, and Police Regional Offices. Ayon kay PNP PIO Chief, Police Senior Superintendent Leonardo Carlos, papalit sa nagretirong si Police Director Benjamin Magalong bilang bagong Deputy Chief for Operation si Police Deputy Director General Ramon Apolinario, habang si Police Director Fernando Mendez ang uuupa naman sa dating pwesto ni Apolinario na Chief Directorial Staff epektibo noong December 15 o ngayong araw. Kabilang din sa ipwinesto ay sina Police Chief Superintendent Ramon Puruganan bilang Acting Director for Personnel Records and Management o DPRM. Police Chief Superintendent Edwin Roque bilang Acting Director for Plans, Police Senior Superintendent Glenn Dumlao, Acting Director ng AKG o Anti-Kidnapping Group, Police Senior Superintendent Manolo Ozaita, Acting Director ng Legal Service. Habang kabilang din sa nakasama sa balasahan, sina Police Chief Superintendent Sheldon Hakaban, Acting Deputy Director, Directorate for Intelligence. Police Senior Superintendent Renato Angara ang Acting Deputy Regional Director for Administration ng PRO2. Police Senior Superintendent Jose Briones Jr. ang Acting Deputy Regional Director for Administration ng PRO12. Police Senior Superintendent Froilan Quedilla ang Acting Deputy Regional Director for Administration ng Mimaropa. At si Police Chief Superintendent Franklin Moises Mabanag naman ang Acting Deputy Regional Director for Administration ng Region 7. Ang naturang mga opisyal aniya ang makatutulong sa mga proyekto ng administrasyon lalo na sa gyera ng pamahalaan laban sa iligal na droga. Balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Leia Ilagan. Nag-uulat mula sa Camp Crame. Tiniyak ng National Bureau of Investigation o NBI ang seguridad ni Kerwin Espinosa na nasa kanilang kustodiya. At mula sa Maynila, may report si Roderick Mendoza live. Magandang tanghali sa iyo, Roderick. Magandang tanghali, Waila. Tiniyak nga ng NBI ang kaligtasan ng drug personality na si Kerwin Espinosa matapos mailipat sa kanila ang kustodiya nito kagabi. Dakong alas 11:30 kagabi nang dumating dito sa NBI si Espinosa na agad isinailalim sa medical at physical check-up. Ayon kay NBI spokesman at Deputy Director Ferdinand Lavin, stable naman ang kondisyon nito at wala itong idinaraing na karamdaman. Sa ngayon ay iniingatan si Kerwin sa isang pasilidad dito sa loob ng NBI compound. December 6 nang iutos ng Baybay Leyte Regional Trial Court na ilipat ang kustodiya ni Espinosa mula sa PNP Anti-Illegal Drugs Group papunta dito sa NBI. Naharap ito sa kasong illegal possession of firearms. Kasalukuyang pinoproseso ng DOJ ang aplikasyon ni Espinosa sa Witness Protection Program kaugnay ng pagnanais nito na maging testigo sa ginagawang investigasyon sa illegal drug trade na kinasasangkutan umano ni Senador Laila de Lima. Sa ngayon, Waila, ay inaabangan natin yung abogado din ni Espinosa na si Attorney Villarino na kasalukuyang nandito sa loob ng detention cell ng NBI upang bisitahin yung kanyang kliyente. Waila. Maraming salamat sa iyo, Roderick Mendoza mula sa Maynila. Sa iba pang balita, umabot sa 3 ang nahuling mga bus na lumabag sa unang araw ng pagpapatupad ng nose-in, nose-out policy sa EDSA. Mula sa Quezon City, may report si Joan Nano live. Yes, go ahead, John. Yes, Waila, 3 provincial buses ang nahuling lumabag sa unang araw ng striktong implementasyon ng nose-in, nose-out policy na ipinatutupad sa lahat ng provincial bus terminal sa kahabaan ng EDSA. Inisyuhan ng tiket ang mga nahuling bus driver at pinagmulta ng 500 pesos.
Sa ilalim nga ng umiiral na polisiya, ang lahat ng mga provincial bus galing norte ay kinakailangang kumana na sa may bahagi ng West Avenue o sa may Timog Avenue, saka nito babagtasin ang mga kalye patungong Denver Street o ang kalsada sa likurang bahagi ng mga bus terminal sa may EDSA Cubao southbound. Maagang pumesto kanina sa kahabaan ng EDSA ang mga traffic law enforcer ng MMDA sa pangungunihan ni MMDA General Manager Tim Orbos upang mahigpit nga na bantayan ang pagpapatupad ng pinaigting na traffic management scheme. Ang lahat ng mga provincial bus company na walang lagusan sa likuran ng kanilang mga terminal ay maaari lamang magbaba at magsakay ng mga pasahero sa iba pa nilang mga terminal sa EDSA na may back exit. Kung wala nga ito, Wyla, papayagan lamang silang bumiyahe sa EDSA pagkalipas ng alas 10 ng umaga. Ayon nga sa IAC, walang spesipikong petsa kung hanggang kailan ipatutupad ang nose-in, nose-out policy. Sa ngayon ay magsasagawa muna sila ng assessment at obserbahan ang magiging epekto nito sa sitwasyon ng traffic. Samantala, Wyla, naging mabigat naman ang daloy ng mga sasakyan kaninang umaga sa may EDSA southbound dahil nasa 5 aksidente ang naitala ng MMDA sa may area ng C5 Kalayaan. Gayon din dito po sa may bahagi ng Green Meadows sa may Eastwood, kaya naman naging mabigat ang sitwasyon ng traffic dahil nag-divert na yung ilang mga motorista ng kanilang ruta sa EDSA at naging magbigat yung sitwasyon ng traffic, partikular na nga sa may bahagi ng Cubao hanggang Ortigas. Wyla? Maraming salamat sa iyo, Joan Nano, mula sa Quezon City. Inihain na ni Senator Grace Poe sa plenaryo ng Senado ang panukalang pagbibigay ng emergency powers kay President Rodrigo Duterte. Narito ang report ni Leslie Longboa. Bago matapos ang sesyon ng Kongreso kahapon ay inihain na sa plenaryo ang panukalang pagbibigay ng emergency powers kay President Rodrigo Duterte bilang sagot sa lumalalang problema ng trapiko sa bansa, partikular sa highly urbanized cities ng Metro Manila. Sa sponsorship speech ni Senator Grace Poe, ang chairman ng Committee on Public Services, pinapanukalang bigyan ng otoridad si President Rodrigo Duterte sa pamamagitan ng kanyang traffic crisis manager na gumamit ng alternative procurement methods katulad ng selective bidding, direct contracting, negotiated procurement at iba pa. Ito ay upang mapabilis ang pagtatayo ng mga infrastruktura na kinakailangan ng transportation sector. Nirerekomenda rin ang implementasyon ng decongestion plan, kabilang ang pagbubukas ng private roads at ang pagkakaroon ng unified traffic code para sa lahat. Sinusulong din na linisin ang mga sidewalk, magsuspindi ng prangkisa ng ilang public utility vehicle at ang pagsasaayos ng Clark International Airport sa Pampanga. Para masiguro naman na hindi maaabuso ng executive branch ang emergency powers, magtatayo ng Freedom of Information Portal kung saan magiging bukas sa publiko ang mga detalye at status ng mga proyekto. So what does this bill prescribe, Mr. President? It sets a rules-based exercise of emergency powers. The Constitution does not permit the executive to write its own emergency power in a DIY fashion. It is in obedience to the Constitution that we have made the emergency powers time-bound, targeted, transparent, task-oriented, and technology-aided. Gagawa rin ng isang Joint Congressional Oversight Panel na kabibilangan ng miyembro mula sa Senado at Kamara na siyang titingin kung may pang-aabuso. The Senate needs to do its part to help address the traffic crisis, but we also expect the Executive Department to do theirs. If this bill passes into law, then the Executive Department will no longer have any excuse and should stop pointing fingers as to its inability to address the traffic crisis in our country. Inaasang sa Enero pa magsisimula ang floor debates kaugnay ng panukala. At kung maaaprubahan, posibleng isakatuparan ito hanggang sa pagtatapos ng 17th Congress o di kaya'y hanggang i-withdraw ito ng Kongreso. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Idineklara na ng Malacanang na special non-working holiday ang December 26, 2016 at January 2, 2017. Ito ay upang mabigyang pagkakataon na magkasama-sama ang bawat pamilya ngayong holiday season, lalo't natapat ng December 25 at January 1 sa araw ng linggo. Ang proklamasyon ay nilagdaan ni Acting Executive Secretary Menardo Guevara sa ngalan ni Pangulong Rodrigo Duterte na bumisita sa Cambodia at ngayon ay nasa Singapore.
Naglabas ng tips ang Philippine National Police upang makaiwas ang publiko sa mga masasamang loob ngayong holiday season. Narito ang report ni Leia Ilagan. Muling pinaalalahanan ng Police Community Relations Group ang publiko na mag-ingat sa mga kawatan na maaaring sumalakay ngayong holiday season, lalo na sa mga matataong lugar. Ayon kay PCRG Director Police Senior Superintendent Gilbert Cruz, kung abala ang publiko sa pamimili, ay abala din ang mga masasamang loob tulad ng mandurukot, snatcher at mga miyembro ng salisi at laslas gang sa pagsasagawa ng kanilang masasamang intensyon sa iba't ibang estilo. Kaya payo ng opisyal sa publiko, iwasan na ang pagsusuot ng mga mamahaling alahas, pagdadala ng maraming pera kung pupunta sa mga matataong lugar, gaya ng Tiangge at night market upang hindi mabiktima ng mga magnanakaw. Yung keyword na nararamdaman mo lagi yung bag mo, dapat nandun eh. Kung nasa likod sa backpack mo, ilagay mo sa harap mo. Kung naka-belt bag ka, ilagay mo sa harap yung belt bag mo. Tapos kung meron kang jacket, sa loob ng jacket mo ilagay yung wallet mo, hindi dun sa likod. Dahil sa siksikan kasi, kala mo nagsisiksikan lang, yung pala binubutas na yung back pocket mo. So dapat maingat sila. Payo rin ng pulisya sa mga mamimili na mag-ingat sa modus operandi ng mga manlulokong tindera upang wag madaya sa kalidad at timbang ng binibiling produkto. Kung balak namang magbakasyon o umalis ng bahay, siguruhing nakasara ng maayos ang mga pinto at bintana ng bahay upang wag mabiktima ng akyat bahay gang. Tanggalin rin sa saksakan ng appliances upang hindi masunugan, subalit iwanang bukas ang ilaw upang hindi mahalata na walang tao sa loob ng bahay. Kung aalis sila ng bahay, huwag nilang patayin yung ilaw, lalo kung gabi. Kasi palalabasin mo na may tao pa rin yung bahay mo. Diba? Tapos yung lock, kailangan ilock mo yung pinto mo, and then nailock mo na yung pinto mo, naibilin mo pa sa kapitbahay mo or dun sa kamag-anak mo. Tiniyak naman ni Colonel Cruz na 24/7 na nakabantay ang mga tauhan ng PNP sa mga mall, terminal, pamilihan at places of worship simula sa Biyernes bilang bahagi ng pinaiiral na full alert status. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Kabilang ang kooperasyon sa turismo sa mga nilagdaang kasunduan sa pagbisita ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Cambodia. Narito ang report ni Leslie Longbowen. Apat na Memorandum of Agreement ang pinirmahan sa pagitan ng pamahalaan ng Pilipinas at Cambodia sa bilateral meeting ni Pangulong Rodrigo Duterte kay Cambodian Prime Minister Hun Sen. At isa na rito ang Implementation Program of Tourism Cooperation 2016 to 2020. Layo nito magdagdag ng direct flights partikular na mula sa Phnom Penh, Cambodia patungong Pilipinas upang dumami rin ang Cambodians na bumisita sa bansa. And because of this, if we have a direct flight, I'm sure the the arrivals of Cambodian people to the Philippines will increase, because right now what we have is only around 2,000 to 3,000 a year. Samantala, ipinakita ng Cambodian government sa pagbisita ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanilang bansa ang pagpapahalaga nito sa bilateral relation nito sa Pilipinas. Pinasalamatan naman ng Philippine delegation ang hakbang ng Cambodian government na gawing isang full state visit ang paanyaya kay Pangulong Duterte mula sa isang working visit. So we're very grateful for that. And we had requested only for a working visit in coming over to Cambodia, but the government had elevated it into a full state visit. So again, this is one of the significant features of the visit of the President here in Cambodia. Naging abala ang Pangulo sa maiksing pagbisita nito sa bansa. Sinalubong siya ng matataas na opisyal ng Cambodia sa pamamagitan ng isang grand arrival ceremony. Nagkaroon din si Pangulong Duterte ng bilateral meeting kay Cambodian King Norodom Sihamoni at dumalo sa isang wreath-laying ceremony sa Independence Monument maging sa King Father of Cambodia Monument. Pinakahuli naman sa kanyang schedule ang expanded bilateral meeting, signing of agreements at courtesy calls sa Cambodian Chamber of Commerce. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Samantala, inaasahan ang pinakamalaking Filipino community gathering sa Singapore sa state visit ni Pangulong Rodrigo Duterte. At mula naman sa Singapore, may report si Rosalie Coz live. Go ahead, Rosalie.
Magandang tanghali, Waila. Tinatayang aabot sa 7,000 mga Pilipino na kinatawa ng Filipino community dito sa Singapore ang magtitipon-tipon bukas upang personal na makita at mapakinggan si Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya naman para sa Embahada ng Pilipinas, ito na ang itinuturing na pinakamalaking Filipino community gathering na nangyari dito sa Singapore. Kay Philippine Ambassador to Singapore Antonio Morales, malaki ang venue na pinili upang pagdausan ng Philcom gathering dahil libo-libo ng OFWs ang nakilahok sa pre-registration. Isasagawa sa The Max Pavilion and Hall 9 sa Singapore Expo ang meeting ni Pangulong Duterte with the Filipino community bukas ng gabi. Sa kabuuan, nasa 180,000 Pilipino ang nananatili at naghahanap buhay dito sa Singapore at 80% sa mga Pilipinong bumoto noong May 9 national elections ay pinili sa pagkapangulo si Pangulong Duterte. Karamihan din ng mga OFW na naririto sa Singapore ay sabik na makita ng personal ang kontrobersyal na Pangulo. Anila mula rin ang maluklok si Pangulong Duterte, sinusubaybayan na nila ang mga kaganapan sa Pilipinas at mga public pronouncements nito. Waila, samantala ngayong araw naman ay nakatakda ang welcome ceremony ng Singaporean government para kay Pangulong Duterte. Bilateral meeting din ang magkakaroon o mangyayari sa pagitan ni Pangulong Duterte at Singaporean Chief Executives na sina President Tony Tan Keng Yam at Prime Minister Lu Hsien Loong. Samantala at isang state banquet din ang inihanda ni President Tan para kay Pangulong Duterte. Yan muna ang latest live mula rito sa Singapore. Balik sa iyo, Waila. Maraming salamat sa iyo, Rosalie Coz, live mula sa Singapore. Ipinahayag ng China na ang firearms grant para sa Pilipinas ay bahagi ng pagpapalakas ng ugnayan ng dalawang bansa. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, sinusuportahan rin ng Chinese government ang kampanya ni Pangulong Duterte laban sa iligal na droga. Naritong report ni Mirasol Abogadil. Bahagi ng pagpapalakas ng bilateral relations sa pagitan ng China at Pilipinas ang hakbang ng China na magbigay ng firearms grant sa Philippine government. Ito ang inihayag ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Geng Shuang sa isang regular news briefing ng kagawaran. 随着中非关系的改善，中方愿同非方恢复并加强在各个领域的交流与合作。我想，两国军事的交流与合作是两国 双边关系的非常重要的组成部分。 Matatanda ang inihayag noong linggo ni Pangulong Rodrigo Duterte sa talumpati nito sa Tarlac na magbibigay ng 25-year to pay arms grant ang China upang mapalakas ang defense system ng Pilipinas. Walang detalyeng ibinigay ang Pangulo kung anong uri ng mga baril, gaano karami at magkano ang kabuoang halaga ang nakapaloob sa naturang firearms deal, ngunit sinabing handa na itong tanggapin ang offer ng China. Magkadakahiyaan na nandiyan na yung armas, gusto nila ibigay. So it's really very easy for us. And it mean na pareho ang hindi na tayo kailangan maghingi pa sa iba because they're willing to give it hindi naman free, but it's a grant actually. If it's a grant payable in 25 years, that is really practically giving. Matatanda ang una ng sinabi ni Pangulong Duterte na handa ang China magbenta ng armas sa Pilipinas. Ito ay matapos lumabas ang issue kaugnay ng umano'y planong pagharang ng isang US Senator sa pagbebenta ng Estados Unidos ng assault rifle sa Pilipinas kaugnay ng pagtaas ng kaso ng extrajudicial killing sa bansa at anti-drug war ng pamahalaan. Samantala, sinabi rin ng China na suportado nito ang kampanya ng Philippine government kontra illegal drug operation sa bansa. 中方支持杜特尔特总统依法在国内采取的打击毒品犯罪的行动。 Una nang umani ang pamahalaan at si Pangulong Duterte ng pagpuna at pagbatikos mula sa iba't ibang international human rights group at maging sa Estados Unidos at United Nations kaugnay ng anti-drug war nito. Mirasol Abogadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Tiniyak ng Armed Forces of the Philippines o AFP na ginagawa nito ang lahat para mailigtas ang nalalabi pang 18 dayuhan na bihag ng bandidong Abu Sayyaf. Narito ang report ni Dante Amento. Binigyang diin ng Armed Forces of the Philippines na ginagawa nila ang lahat upang makalaya ang mga kasalukuyan pang bihag ng grupong Abu Sayyaf.
Pinag-aaralan din nilang mabuti ang bawat operasyon upang hindi madamay ang mga ito kapag nagkaroon ng bakbakan ang mga militar at ang bandidong grupo. Sinabi naman ni AFP Western Mindanao Command spokesperson Major Philemon Tan Jr. na bagamat matagal ng kidnap victims ang marami sa mga dayuhang bihag, hindi naman sila nakatatanggap ng matinding pressure lalo na sa mga foreign diplomats. Anya, sapat ang ginagawa ng AFP Western Mindanao Command upang patunayang hindi sila nagpapabaya. Nagpadala na ng maraming tropa ng militar sa Basilan at Sulu para sa patuloy na pagtugis sa mga bandido. Yung diplomats natin, lalo na yung mga ibang bansa, halos hindi na sila makapag-pressure sa atin kasi hindi na nila tayo kailangan i-pressure dahil nakikita naman nila yung trabaho natin. Meaning, alam nila kung gaano kahirap yung ginagawa ng tropa and alam nila na hindi tayo nagre-relax sa pag-ooperate. Sa ngayon, aabot pa sa 18 ang hawak na dayuhang bihag ng Abu Sayyaf Group. Kabilang narito ang 6 na Vietnamese, 5 Malaysian, 4 na Indonesian, 1 Dutch, 1 Korean at 1 German. Kamakailan ay mayroon ng mga dayuhang bihag ang pinalaya ng ASG dahil sa matinding pressure sa mga kalaban. Samantala, pinabulaan na naman ng AFP Westmancom ang napabalitang may Indonesian forces na tumulong sa kanila sa pinakahuling engkwentro sa Sulu. Gayunpaman, sinabi ng AFP na bukas silang tanggapin ang alinmang foreign forces na tutulong sa kanila sa pagtugis sa bandidong grupo kung ipahihintulot ng Pangulo. Kailangan natin munang i-assess, malaman kung paano type of operations yung gagawin, di ba? Unang-una, sa terrain pa lang, mahirapan sila, hindi sila taga rito. So maraming considerations doon. Pero kung i-allow yan ang law natin at sinabi ng Pangulo, bakit hindi? Dante Amento, UNTV News and Rescue, Zamboanga City. Alamin naman natin ang mga balita sa labas ng bansa mula kay William Theo. Good afternoon, William. Good afternoon, Wyla, and to all our kasangbahay. Here are the top stories from around the globe. A winter storm has dumped more than 1.5 feet of snow on central Oregon, shutting down schools and icing over roads. Cars struggled to navigate the snow-doused roads in the city of Bend. Schools in several districts were shuttered and kids took advantage of the day off to go snowboarding just before the winter holiday. State agencies, including courts, were also closed in several parts of the state. The National Weather Service kept in place a storm warning until Wednesday night as temperatures continue to plummet. Meanwhile, in Mexico, Colima volcano continues to spew columns of gas and ashes as well as incandescent material during 5 recorded explosions between dusk on Tuesday and early on Wednesday. Ash explosions reaching up to almost 5,000 feet were recorded overnight, with ashes falling in nearby communities in Comala and the city of Colima. The volcano is located in western Mexico between the states of Colima and Jalisco and is one of the country's most active. Mexico has more than 3,000 volcanoes, but only 14 are considered active. And in Turkey, hundreds of demonstrators, including Syrian refugees living in Turkey, gathered outside the Iranian consulate in Istanbul on Wednesday to protest Iran for setting new conditions on a ceasefire in Aleppo. Plans to evacuate besieged rebel districts of Aleppo were displayed as renewed airstrikes and shelling rocked the embattled Syrian city. Iran, one of Syrian President Bashar al-Assad's main backers, imposed new conditions on a ceasefire deal, saying it wanted the simultaneous evacuations of wounded from 2 villages besieged by rebel fighters. And those are the stories making headlines around the globe. Back to you, Wyla. Thank you, William Theo, for the latest around the globe. Sa ating police report, patay ang 3 hinihinalang drug pusher matapos na pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang suspect sa Plaridel, Bulacan. May report si Jun Suryawa. Magkakalapit pa ang 3 bangkay ng madatnan ito ng mga residente sa Barangay Banga, 1st Plaridel, Bulacan pasado alas 11 kagabi.
Ayon kay Barangay Chairman Joselito Raimundo, 4 na lalaking nakasuot ng bonnet ang pumasok sa lugar at pinagbabaril ng malapitan ang mga biktima habang nagsusugal. Ito po yung tatlong napatay po kanina bandang alas 11 po. At sabi po ng mga residente dito, may 4 na bumabang nakabonet po. At pinagbabaril po yan habang nagkakarakrus. Yung isa na tiga rito, mayroong involvement sa drugs. Kinilala ang mga nasawi na si Roberto Pateño alias Obet, 44 anyos, residente ng Barangay Burol First na dati nang nakulong sa Bulacan Provincial Jail dahil sa kasong illegal drugs. Christopher Plasio alias Topeng, 34 years old, nakalalabas lang ng Plaridel Rehabilitation nitong Nobyembre, at isang alias Emong. Ang dalawa ay kapwa residente ng Barangay Poblacion Plaridel. Ayon sa PNP, sinasabing ang tatlo ay sangkot sa illegal drugs operation at pagnanakaw sa bayan ng Plaridel. Kasama rin ang mga ito sa drug watch list ng PNP at hindi sumuko sa Oplan Tokhang. Malaking posibilidad na may kilalaman ito sa drugs dahil itong tatlo ito ay nasa drug watch list ng Plaridel. Ayun, tatlo sila, natulak ng droga. Ito mostly dito sa may Diki. Na-recover ng Bulacan Soko sa crime scene ang isang sachet ng shabu at 9 na basyo ng bala ng kalibre 45 baril na ginamit ng mga sospek at halagang 346 pesos. Patuloy naman ang pagsagawa ng manhunt operation ng PNP sa mga sospek sa krimen. Jules Suriao, UNTV News and Rescue, Philippines. Pipilitin ng Powerhouse BOC Transformers na mapanatili ang walang talong record sa pagkikipagsagupan nito sa MMDA Black Wolves ngayong linggo sa second round eliminations ng UNTV Cup Season 5. Narito ang report ni Bernard Dades. Marlu. Matapos limasin ang lahat ng kalaban sa first round eliminations, desidido ang BOC Transformers na mapanatili ang kanilang malinis na record at maitalang ika-7 sunod na panalo sa pagpapatuloy ng second round eliminations ng UNTV Cup Season 5. Kaya naman sa nalalapit nilang sagupaan ng MMDA Black Wolves sa linggo sa Game 2 alas 3:30 ng hapon sa University of Makati Gymnasium, maghahanda ng gusto ang BOC. We will prepare hard, no? Kasi sayang tong record namin and it's carry over. Double job to. Hard work and kailangan namin ituloy itong laban ng Bureau of Customs para sa transformation. At dahil kilala sa run and gun game ang MMDA Black Wolves, todo ensayo na rin ng Transformers. Yung conditioning namin, no, yung stamina namin, and yung strength namin, kailangan mag-double effort kami kasi going to the second round, medyo tough na yung mga kalaban namin. And every team dito sa UNTV is very tough. Lahat sila naka-prepare, lahat magaling. So kailangan ready kami lagi every game. Aminado ang Black Wolves na mabigat na kalaban ng BOC, lalo na't pinangungunahan ito ng 4 na dating professional basketball players na sina Marlo Aquino, Kenneth Duremdes, Jerome Ejercito at Bernson Franco. Number 1 team sa bracket, sa kabilang bracket yan. Hopefully, kumonekta yung namin doon, yung defense namin. Yun lang hinahabol ko doon sa game na yun. Hawak ng MMDA ang 4-3 win-loss record, samantalang ang BOC naman na may 6 na panalo at wala pang talo ay hangad na mapanatili ang number 1 spot. Second round na tayo, so pasalamat kami, nakapasok kami doon. Mukhang hindi kami natalo doon sa first round. I also encourage the other government agencies to participate para mas masaya. 13 pa lang tayo, gawin natin 20 yan, mas maganda. Of course, sa mga supporters ng UNTV Cup, please continue to support it. This is a very nice public service. Ang makakakuha ng top spot na 1 and 2 sa pagtatapos ng second round eliminations ay otomatikong aabante sa semifinal round. Bernard Dadis para sa UNTV Cup Season 5. At ngayon, tuhayan naman natin ang mga balita mula sa mga probinsya. Ihatid sa atin ng ating kasamang Frima Salonga Gloria. May paugto, Frima. Maya pawagto lakay, ining kay katamong balitay, ba't king niyayaliwang lugar, king kay katamong bansa.
Metong ang makayaliwang pialong Ingewara King Rizal Provincial Police bang malibang lading drug dependent adadalan king rehabilitation program. Ining report ng Joan Nano. Nagsagawa ng Tokhang Olympics ang Philippine National Police sa probinsya ng Rizal. Layunin ng programang ito na ma-rehabilitate ang mga dating drug dependent sa pamamagitan ng paglalaro ng basketball, tug of war, volleyball at fun run. Dapat ito sila na ipasok sa rehabilitation centers. Ang problema ngayon, wala pang rehabilitation center yung habang wala pa yon, ito yung ginagawa namin sinasabing community-based activities para malibang yung mga lahat ng sumurrender. Ayon kay Rizal Acting Provincial Director, Senior Superintendent Adriano Eno, mahalagang ma-rehabilitate ang surrenderers upang mabawasan ang bilang ng mga nakakulong sa mga kulungan sa Rizal. Sumurrender po ako kay Kapitan dahil po sabi ko ng anak ko na, Papa, sumurrender ka na. Maganda naman po ang programa ng ganito po. Binigyan po ako ng trabaho. Muli ring nanawagan ang pulisya sa mga nagtatago pang drug dependents na sumuko na rin upang matulungang makapagbagong buhay. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Philippines. Inuri ng Vice President Leni Robredo ing pamaging aktibo da rin kayanakan king pamagpahayag da king karelang opinyon karing issue king lipunan. Ining report ng Randy Forastero. Dinaluhan na nasa 500 kabataan mula sa iba't ibang lugar sa General Trias, Cavite ang ika-5 Youth Leaders Summit na ginanap sa Lyceum The Philippines University Cavite Campus. Kasama rin sa pagtitipo ng alkalde, vice-alkalde at iba pang opisyal ng lokal ng pamahalaan. Si Vice President Leni Robredo naman ang naging pangunahing tagapagsalita sa isinagawang Youth Summit. Natutuwa akong malaman na napakarami nating mga youth leaders ang handang mag-alay ng kanilang pawis at talino, panahon, dedikasyon, makapagsilbi lamang sa mga susunod na henerasyon. Ayon sa pangalawang Pangulo, malaki ang tulong sa bayan ng pagiging aktibo ng mga kabataan ngayon sa pagpapakita ng kanilang saloobin at opinyon. Napapansin niyo ba na sa kabataan humuhugot ng tapang ang ating bayan ngayon? Sa isang panahon po na tila walang imik yung maraming mga matatanda, gaya po namin, ang mga malalakas yung loob, yung mga kabataan. Hindi po matatawaran ang alab ng inyong damdamin. Ang masidhing pagnanais ng kabataang Pilipino na baguhin ang mundo at magsilbing liwanag sa dilim. Samantala, pinaaalalahanan naman ni Vice President Robredo ang mga batang leader sa General Trias, Cavite na magpatuloy sa pagsusulong ng katarungan at pagkapantay-pantay. Marami ang umaasa na ang kabataan sa bagong henerasyon ang magtutuloy ng magagandang pagbabago sa bansa. Randy Forastero, UNTV News and Rescue, Cavite. Dinaong yang pasibayong Captain Salvo Pierre Sangli Point, Cavite City, ingat yuking 4 adala ng pulot siya mamiyembro na ning 7th Marine Battalion, bang pasibayong dumalan laking 6 hanggang 8 bulan na retraining ampong refurbishing king Metro Manila. Kebat siya inining halos meto nga dekada manibatan niyang i-deploy dala king Western Mindanao. Kaya beyaking maging programa ning retraining ing aso pandala ing PNP karing anti-narcotic operations and anti-kidnapping operations. Actually, we anchor our program with the strong domestic policy policy guidance ng ating presidente. For example, currently, we engage in heavy, what we are now calling it constabulary operations, which is basically At dyan yung kekatamong balita, iba't king miyayaliwang lugar king kekatamong bansa. Ako Ifrima Salonga Gloria, Maya Paugtu. Nibalik kayo Ken Lakay. Dahil salamat, Frima Salonga Gloria. Isang Pinay chef sa Brazil ang kinilala ng Embahada ng Pilipinas dahil sa kanyang galing sa pagluluto. May report si Joseph Fernandez. Binigyang pagkilala kamakailan ng Embahada ng Pilipinas sa Brazil ang isang Pinay chef
dahil sa kanyang masasarap na potahe na tinatangkilik na rin ng mga Brasilero. Sa isinagawang 5th Philippine Gastronomic Festival sa Sheraton Hotel sa Porto Alegre, inihain ni Chef Meli Maravilla ang kanyang mga Filipino-made dishes na talagang may pagmamalaki saan mang panig ng mundo. Kabilang sa kanyang mga inihanda ay ang beef kilawin, kaldereta, chop suey, ginataang tilapia, pininyahang manok at hindi pa huhuli ang pork adobo. Olá, sou o chefe Mauro, chefe aqui do Hotel Sheraton, Porto Alegre. Estamos aqui fazendo então o 5º Festival de Comida Filipina, né? O 5º ano que nós convidamos, né? O chefe lá das Filipinas. Aqui a nossa chefe, ela vem nos, vamos dizer, ensinar e trazer a gastronomia das Filipinas aqui para o Sheraton. Para mim e para os meus cozinheiros é uma maravilha, né? É só onde a gente aprende novos pratos, né? Onde a gente conhece novas culturas, né? E é muito bom, né? E os nossos clientes aqui no hotel também eles adoram muito. E esperamos que nesse festival também a gente consiga encher nosso restaurante, né? Trazendo a cultura filipina. Está sendo muito divulgada e os clientes perguntam bastante e é uma maravilha. Ayon kay Chef Meli, talagang passion niya ang pagluluto ng masasarap na putahe ng pagkain at natutunan niya ito sa kanyang mentor. Kasi lahat yan sigurado akong masarap dahil lahat yan natutunan ko paano lutuin kay Brad Eli. Kasi minsan naging personal cook niya ako sa mga Bible exposition niya. So pag may niluto ako noon na hindi masarap, sinasabihan niya ako paano maging masarap, tapos ano ang gagawin, ano ang ilalagay para sumarap. Si Chef Meli ay isa ring kilalang food vlogger kung saan pinangaralan na ang kanyang website na Meli's Kitchen noong 2015 Philippine Vloggers Award dahil sa dami na ng views na nakukuha nito na umabot sa 31 million views. Ayon sa ating embahada, magandang pagkakataon rin ito na maipakita ang magandang relasyon ng Pilipinas at Brazil. So through food, we do not only promote closer social, cultural relations, but we also promote closeness, cooperation, so many cultures gathering just to taste the food. So in business, it's a very good start. As the Consul General has said, before business, we should start at the table. Kahit saan man makarating, laging may pagmamalaki ang kakayanan ng mga Pinoy, lalo na ang mga lutuing atin. Joseph Fernandez, UNTV News and Rescue, Porto Alegre, Brazil. Mahigit siyam na ang mga residente sa San Resettlement Area sa San Pedro, Laguna ang napaglingkuran sa libreng medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Narito ang report ni Sherwin Kulubong. Kabilang ang resettlement area sa Barangay United Bayanihan sa San Pedro, Laguna sa mga lugar sa lalawigan na maraming nakatirang mahihirap. Ang mga kababayan natin dito ay mga dating informal settlers sa Metro Manila. Kaya naman dahil sa kakapusan sa buhay, mas inuuna pa nila ang kanilang kakainin sa araw-araw sa halip na magpatingin sa doktor kapag sila ay nagkakasakit. Tulad ni Aling Catherine Tapion na madalas na nilalagnat dahil sa kanyang ulcer, bukod pa ang kanyang mga anak na mahigit 1 linggo na ring may sipon at ubo. Kaya naman nang malaman niyang mayroong medical mission ng UNTV, katuwang ang Members Church of God International, sinamantala niya ang pagkakataon upang makapagpa-check up. Siguro po kasi ako lagi, tapos nilalagnat sa gabi. Sa kanila po, matagal na po siya may ubot sipon, ito 1 linggo may ubo. Tapos sa akin mga 2 weeks na po. Salamat po kasi nagkaroon ng medical mission dito. Kasi ako wala
wala po kong oras magpa-check up. Malaking bagay din po kasi bihira po magkaroon yan dito. Si Lola Josefina naman na 80 anyos na ay napagkalooban ng libreng gamot para sa kanyang rayuma at alta presyon. Medical mission na inyong ibinigay sa amin ay napakalaking tulong at ginhawa. Marami pong salamat. Masayang masaya. Thank you very much. Naiiyak ako sa tuwa. Kabilang sila sa mahigit 700 mga residente na natulungan sa isinagawang medical mission ng UNTB at mga partner nito sa public service. Lubos namang nagpapasalamat ang mga guro at mga residente sa resettlement area sa isinagawang medical mission sa kanilang lugar. Masaya ang bawat isa, lalo na yung mga magulang na may maraming anak. Yung iba ring teachers na wala ring oras para makapagpa-check up kasi talagang sa dami ng trabaho. Malaking tulong talaga, natuwa sila na yung salamin maibibigay agad tapos mabubunutan kaagad ng ngipin. Sherwin Kulubong para sa Serbisyong Kasangbahay. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTBC News, may balita sa mga panig ng daigdig. Magandang tanghali.